Kung ikaw na ang pinakamagaling sa buong Amerika, pero pinili mong iwan ang lahat, may titulo ka na, may pangalan, may siguradong kinabukasan, pero isang araw, tinalikuran mo ang lahat ng iyon. What? Hindi para sa mas madali, kundi para sa isang landas, na walang kasiguraduhan, walang draft promise, walang kasiguraduhang may tatanggap sa'yo. At eto ang mas nakakagulat. Hindi pa yan ang sport na kilala ka. Ito ang kwento ng isang lalaking piniling magsimula ulit sa zero. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil may mas malaki pa siyang pinaniniwalaan. Mula hari ng lacrosse, hanggang sa pakikipaglaban para sa isang pwesto sa NBA. Ito ang kwento ni Pat Andrew Spencer. Ang lalaking hindi natakot magsimula ulit sa wala. Pero bago natin simulan ang kanyang kwento, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa ating mga kwentong puno ng inspirasyon. Simulan na natin ang kanyang kwento. Let's go! Dear basketball. Bago niya dinakdakan ang kapra ng Utah Jazz, bago niya sabihin na ganyan ang binabayarang tira, at bago niya pinauwi ang mga taga-Cleveland, lumaki si Pat Andrew Spencer sa Maryland. Isang lugar kung saan ang lacrosse ay hindi lang basta laro, kundi isang kultura. Bata pa lang siya, kitang-kita na ang kakaiba niyang pag-iisip sa laro. Hindi siya ang pinakamalaki, hindi rin ang pinakamabilis, pero may isang bagay siyang taglay, na hindi madaling ituro. Ito ang mataas na sports IQ. Habang ang iba ay sumusunod sa play, si Pat, binabasa na ang susunod na mangyayari. Habang lumalaki siya, lalo niyang minahal ang lacrosse. Hindi dahil madali ito, kundi dahil malalim ang larong ito para sa kanya. Good decision making, spacing, timing at vision. Mga bagay na hindi mo lang nakukuha sa lakas, kundi sa pag-intindi ng laro. At pagdating niya sa Loyola University, Maryland, dito nagsimulang maging alamat si Pat Spencer. Dahil hindi lang siya basta magaling, kundi pinamunuan niya ang buong bansa sa assist, playmaking at leadership. At noong 2019, naabot niya ang pinakamataas na tagumpay sa lacrosse, nang mapanalunan niya ang Tewaaraton Award, ang pinaka-prestihiyosong parangal sa lacrosse, na halos katumbas ng pagiging NBA MVP. Sa puntong ito, malinaw na ang landas niya. Profesional na lacrosse player, mga brand deals, isang matibay na legacy, at isang siguradong kinabukasan. Pero may isang tanong na bumabagabag sa kanya. Ang tanong na, ito na ba talaga yon? Dahil habang nasa tuktok ng lacrosse world si Pat Spencer, may isang sport na hindi pa rin nawawala sa puso niya, ang basketball. Isang larong nilalaro niya noon, pero iniwan para sundan ang lacrosse. At ngayon, sa halip na ipagdiwang ang pagiging pinakamahusay sa bansa, gumawa siya ng desisyong walang sense sa papel. Dahil bumalik siya sa college, hindi bilang freshman, hindi bilang sophomore, kundi bilang graduate transfer sa Northwestern University. Isipin niyo yun mga idol, mula sa pinakamagaling sa isang sport, biglang rookie ulit sa ibang mundo. Walang hype at walang garantiya. Isang taon at isang tsansa. Sa Northwestern, hindi naging madali ang lahat para kay Pat. Hindi siya superstar at hindi rin siya scorer. Pero alam niya kung paano manalo. Mula sa ball movement, defense, at pagbasa sa laro. Dahil hindi siya naglalaro para magmukhang magaling. Naglalaro siya para gumana ang sistema. At doon napansin siya ng mga scouts. At ang hindi kayang ipakita ng stat sheet, tulad ng elite decision making, leadership, at NBA level feel for the game. Pagdating ng NBA draft, hindi tinawag ang pangalan niya. Walang cheers, walang espesyal na moment. At para sa karamihan, dito na nagtatapos ang kanyang kwento.
Pero para kay Pat Spencer, dito pa lang talaga nagsisimula ang lahat. Mula sa walang kasiguraduhan paglalakbay. Mula G-League at short contract. Araw-araw kailangan niyang patunayan na karapat-dapat siya sa liga. At biglang nag-make sense ang lahat, nang formal na siyang lumagda sa Golden State Warriors. Sa isang two-way contract, isang organisasyong kilala sa ball movement. Mataas na basketball IQ. At sistemang umaasa sa tamang desisyon. Hindi lang sa athleticism. At dito mahalagang maintindihan ang isang bagay. Hindi hinahanap ng NBA si Pat Spencer dahil sa stat, hinahanap siya dahil sa kanyang mataas na basketball IQ, adaptability, at willingness na gawin ang dirty work sa modern NBA. At noong March 4, 2025, ang kontratang minsang pansamantala ay tuluyan ng na-convert bilang isang standard NBA contract. At isang gabi, naitala ni Pat Spencer ang kanyang career high na 19 Career points. high in his first NBA start and a Warrior win. At dinala ang Warriors sa panalo laban sa Cavaliers. Isang laro na hindi inaasahan ng marami. Dahil kahit kulang sa mga superstar ang Warriors, nagawa pa rin nilang manalo ng 3 sa huling 4 na laro. At dahil yan sa magandang laro ni Pat Spencer, Did he give him the money sign? I love Pat Smith. Well, first name Pat, last name Spencer. naging malinaw sa lahat na kaya niyang makipagsabayan sa pinakamataas na antas ng basketball. Mula sa pinakamahusay na college player sa lacrosse, si Pat Spencer ay patunay na hindi lahat ng tagumpay ay diretso ang landas. At hindi lahat ng pangarap ay sumusunod sa tamang oras. Dahil minsan, ang pinakamalaking panalo ay hindi ang pagiging number 1, kundi ang tapang na magsimula ulit sa wala, kahit walang kasiguraduhan. Kung nagustuhan nyo ang ating content sa araw na ito, ay huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe, and hit the notification bell, para lagi kayong updated sa ating mga kwentong puno ng aral at inspirasyon. At kung meron kayong paboritong basketball star sa NBA o PBA na gusto nyong gawan natin ng kwento sa susunod, e-comment lang sa baba at baka ang kwento na ng idol mo ang ating isunod. Maraming salamat mga kabasketball, hanggang sa muli dito sa Dear Basketball.